Good afternoon mga kabilyard. Welcome to Sports Hub reaction and commentary videos. For today's reaction video, pag-usapan naman natin itong laban ni Efren Reyes at saka ni Jeffrey versus dito kay Bingi at saka kay Zhen Yu dito sa 2012 8-ball pool classic tournament. So makita natin dito yung Chinese Taipei ang nanalo sa lag at si Bingi ang mag-break dito sa first rack. Pero walang pumasok dito sa break nila kaya open table para dito sa team ng Philippines. Ito ay 8-ball race to 6 match. At ang mananalo dito ay mag-uuwi ng 15,000 US dollars. So makita natin dito si Jeffrey, isa rin ito sa mga magagaling na pool player sa Asia. At si Efren Reyes naman ang kanyang kasangga, ang 6-time world champion, no? At makita natin dito iba't ibang mga championship matches na ang nasalihan ni Efren Bata Reyes. Si Reyes ang titira, follow-up shot para dito sa ball number 15. Pasok yung 15 doon sa corner pocket at may magandang ball position para dito sa stripe ball. Aiming siya sa 9 ball para sa corner. Naipasok naman ng mabuti yung 9 ball at si Reyes follow up dito sa ball number 10. Nice shot pa rin at mukhang binigyan ng magandang ball position itong 9 sa side pocket. Ganon din naman, binigyan din ng magandang ball position si Reyes para dito sa 13. Napakahusay ng ball control nitong dalawa na ito at makita ninyo yung ball positioning, no? Last ball siya dito sa 11 ball at final ball doon sa 8 ball. Gumamit ng pinagbabawal na technique itong si Jeffrey at naipasok yung stripe ball. Ito si Reyes ang titira sa last ball, 8 ball sa side pocket. Pasok ang 8 ball at panalo sila sa rack number 1. Si Jeffrey ang magbe-break dito sa rack number 2. This is an alternate breaking system kaya si Jeffrey ang nag-break, kaya lang na scratch si Jeff kaya ball in hand dito sa team ng Chinese Taipei. So si Bingi ang titira. So pinosisyon ni Bingi itong cue ball at pumipili sila ng object ball para sa kanilang tira. Mukhang napili niya yata ay itong solid ball. Tinutok niya sa side pocket itong cue ball para sa solid ball. So habang nagdi-discuss sila dito para makakuha ng magandang ball positioning. Itong si Bingi naging world champion na rin this year, 2023. At nakita natin naging matagumpay yung kauna-unahang world championship sa larangan ng 9 ball itong mga Chinese Taipei. So makita natin ang kahusayan ni Bingi, no, dito sa ganitong laro.
Mahusay yung pagkakakuha doon na preparation para dito sa ball number 3. Maganda ang ball positioning nitong binigay ni at mapansin natin ito gumamit ng kaliwang kamay itong si Zenyu. Matagumpay niya naman na ipasok at meron siyang magandang ball position dito sa ball number 2. Sumablay sila doon sa last ball nila sa 8. Mukhang manipis ang tira doon kaya back to table si Reyes at saka si Jeffrey. Kumukuha sila ng magandang position dito at take nila yung opportunity para i-clear itong rock na ito. So open na open itong table para sa Team Philippines. Malaking mistake ang nagawa doon nung Chinese Taipei na player at nakita natin, no, kayang-kaya nang ubusin itong dalawa na ito at nagdi-discuss sila kung paano nila tatapusin itong natitirang mga bola. Very disappointed itong Chinese Taipei doon sa huling tira nila, no? Nagsablay doon sa 8. At ito aiming si Jeffrey sa Jess. Maganda ang cue ball control ni Reyes at ball positioning para dito sa ball number 9 sa side pocket. Mahusay yung tira na yun ni Reyes at maganda yung binigay na ball position para dito sa ball number 14, 15 na nakadikit sa side. Pasok at maganda rin yung tira dito ni Jeffrey. Pasok ang 8, na-steal nila yung rack na yun, no? 2-0 ang score natin in favor of Philippine team. Ang Chinese Taipei si Zenyu ang magbe-break sa rack number 3. So nakita natin dyan, 3 bola ang pumasok sa break na yan. At stripe ball. Tingnan natin kung magawa nila ng paraan nito. Si Bingi naman ang titira. Pasok sa side pocket yung 15, no? At maganda yung pagkaka-prepare nila. Stripe ball ang pinili nitong Chinese Taipei dito sa rack number 3.
Pasok ang stripe sa corner at maganda itong ball position niya sa Jess. Titira dito si Bingyi. Maganda ang pinapakita nitong dalawang pool player ng Chinese Taipei. Back to table itong si Zhenyu at humahanap siya ng magandang posisyon dito sa kanyang tira. So nag-uusap pa sila kung paano didiskartihan nila itong ball preparation and positioning, kaya tulungan sila dito sa pagdidiscuss. Pasok ang 14 sa side pocket at binigyan siya ng magandang ball position. Sablay si Chinese Taipei doon, no? Itong si Simbing, medyo umalanganin yung kanyang tira doon. At back to table itong Philippine team, si Jeffrey ang titira para dito sa solid ball. Napakahusay nung ball positioning dito ni Jeffrey at ito nga si Reyes kukuha ng magandang tira para sa ball number 6. At binigyan siya ng mahusay na tira dito sa ball number 1 sa corner pocket. So, diniscuss nila yung ball positioning. Paikutin ng konti pagkatapos pumasok nitong tres para umikot doon sa two-rail cushion. Bounce. At maganda yung ball position. Ito si Reyes ang titira sa corner pocket. Maayos, medyo sobra lang ng konting-konti pero manageable na itong tira na ito. Pasok ang 8 at ito lamang na sila ng 3 racks. 3-0 ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 4. Si Reyes ang nag-break sa rack number 4 at walang pumasok. A dry break para dito kay Reyes. Back to table naman ng Team Chinese Taipei. At meron silang maraming choices dito para pumili ng bola. So, open wide ang table. Si Zhenyu ang titira. At mukhang
napupusuan nila itong 7 to 2 combination. Patuloy silang nagdi-discuss dito sa kanilang ball of choice at mukhang napili nila itong solid ball at magkaroon ng 7 to 2 combination. Pasok yung 7 to 2 combination at back to table itong si Bingyi. Aiming si Bingyi dito sa ball number 4 papuntang corner pocket. So nagdi-discuss dito kung paano didiskartehan itong tira na ito at makapuntos sila. Kung napadaan kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Si Senyo ang titira sa solid ball, side pocket, pasok ang 5 at mukhang naka-ball position ito sa ball number 7 sa corner pocket. Maayos ang pasok nung 3 sa corner at may magandang ball position dito sa ball number 6 at ball number 1. Pasok ang 6 at binigyan ng magandang ball positioning itong 8. Pasok ang 8, panalo dito sa rack number 4. 3-1 ang score natin. Ang Chinese Taipei ang magbe-break. Si Bingyi ang nag-break at meron siyang 2 bola na ipasok. So sinisipat ng dalawa yung possible shot nila dito sa rack number 5. So makita natin mukhang napili nila itong solid ball at sinisipat nila yung susunod na tira.
So maganda ang ball control at ball positioning dito ng Chinese Taipei, si Bing Yi, isa sa naging magagaling na pool player diyan sa Taiwan, at itong si Sen Yu. Ito nga at binigyan niya ng magandang tira itong si Zhen Yu. Aiming sa 4 ball itong si Bing Yi para makakuha ng magandang ball position. Aiming sa ball number 5 sa corner pocket itong si Zhen Yu, at magtagumpay naman na ipasok yung 5. Sunod itong solid ball ulit, ball number 3. Mukhang makaka-run out sila dito sa rack na to. Yun, sumablay doon si Bing Yi, masyadong manipis ang tira niya. So si Reyes naman ang babanat dito sa stripe at kumukuha sila ng momentum para maklear nila itong rack na ito. So nagkaroon ng konting cluster doon sa itaas at problematic dito ng konti si Reyes para ma-break niya itong cluster dito. So mukhang nahirapan sila dito sa pag-figure out nitong bola na magkadikit. Tingnan natin kung ano yung diskarte nila. Sablay yung tira doon, no? At mahina yung tira na yon. Ito, back to table si Chinese Taipei, si Sin Yong ang titira.
Back to table si Reyes at kinuha na nila yung chance para ma-run out na itong rack na ito. So malaking pagkakamali talaga yung nagawa ng mga Chinese Taipei team na yun. At ito, last ball. Mukhang papasok na itong 8 ball sa corner pocket. Pasok ang 8 ball sa corner pocket at additional 4-1 ang score natin. Nag-break dito si Jeffrey at mukhang walang pumasok. So dry break dito at na-open ang table para dito sa Chinese Taipei team. So pinag-uusapan ulit nitong Chinese Taipei team kung ano ang ball of choice nila, kung stripe or solid. Mukhang nagugustuhan nila itong mga stripe ball. Tingnan natin kung itutuloy nila itong stripe ball na ito. So, in-aim nila dito sa solid, sa corner pocket. No, 9 ball ang pinili. So, stripe ball ang talagang pinili nila. At nakita natin yung ball preparation and positioning dito sa ball number 15. Mahusay yung packeting at may tira dito si Bingi. So patuloy na nag-uusap sila sa ball positioning at ito napagdesisyon na nila na tirahin muna itong 11 ball dito sa corner pocket. Nag-backspin ng draw itong si Bingi at susundan ulit nitong si Zenyu. Pasok at maganda yung position dito sa 10 ball. Pinakargahan ng konti itong tira. So aiming itong si Zenyu sa 14 ball sa corner pocket. Mukhang mag-stop ball dito si Zenyu or konting backspin. Ito, last ball sa side pocket, itong 8. Pasok ang 8 at nakapuntos sila dito ng isa. 4-2 ang score. Si Zenyu ang magbe-break dito sa rack number 7. So mukhang walang pumasok na naman dito sa break ni Zenyu. Dry break ito at na-open ang table dito sa Philippine team.
So makita natin sinisipat ni Zenyu itong ball number 2. Mukhang papaunahin niya dito sa pagitan nito at maipasok niya yung ball number 2. Kaya lang medyo makapal ang tira at naitago itong bola dito sa cluster ball. So si Bingi naman ang titira, mukhang plano niyang ipasok itong solid. So mukhang magpe-play safe dito si Bingi para maitago niya itong bola. Nag-play safe nga siya at ito merong kaunting puwang si Reyes dito sa 9 doon sa corner pocket. Sinipat nila. Mukhang may possible shot. Tingnan natin kung titirahin niya ni Reyes. So, in-spot ni Reyes itong 9 ball sa corner pocket. Naipasok pa rin ni Reyes, no? Ang lupit. Palakpakan yung mga audience sa tira na yon. At nagkaroon sila ng opening sa stripe ball. Mukhang sinisipat ni Jeffrey itong ball number 14 sa corner sa itaas. Pasok sa side pocket yung 11 ball at nakakuha ng magandang posisyon itong si Jeffrey. Naipasok niya doon sa corner at maganda ang sinundan na ball position dito sa Jess kay Efren Reyes. Pasok ang Jess sa side pocket at meron siyang position dito sa next object ball. Nabigyan siya ng magandang ball position at ito nga si Reyes naman ang titira dito sa ball number 15. Binigyan niya ng magandang posisyon para sa 8 sa corner pocket. Tingnan natin kung mapasok ito ni Jeffrey. Pasok ang 8 at another score dito sa Philippine team. 5-1 ang score natin. At 5-2 pala ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 8. Break si Reyes dito sa rack number 8. Mukhang walang pumasok at dry break dito kay Reyes. Back to table itong Chinese Taipei sa kanilang tira. At open ang table para sa pagpili ng bola. So nagdi-discuss pa rin itong dalawa kung ano yung pipiliin nilang bola para sa kanilang tira at umahanap sila ng paraan para maka-run out dito sa rack number 8 dahil abante na ng 3 rack itong Philippine team
Ito ay raise to 6 at makita natin dito mukhang kulelat ng konti itong Chinese Taipei. So humahanap ng paraan dito itong Chinese Taipei player na ito para makakuha sila ng magandang ball positioning. At napili nila itong mukhang 6 ball or yung stripe ball. Tingnan natin kung alin sa dalawa at mukhang stripe ball ang napili nila. Kaya meron siyang position dito sa ball number 10. So hinahanapan nila ng magandang ball positioning at patuloy silang nagdi-discuss dito sa kanilang next na tira. Zenyo ay nakapokus dito sa ball number 10. Pasok sa corner pocket. Ball sa corner, pasok ang 14 at meron siyang available shot dito sa solid. Pwedeng sa 9 ball doon sa corner pocket or dito sa bandang itaas na merong stripe. Pasok ang 9 at maganda yung ball positioning niya. Aiming siya dito sa 11 ball. Stop ball doon para may ball preparation dito sa side pocket or doon sa corner pocket. So tingnan natin kung paano nila paikutin itong bola na ito at makakuha ng magandang ball position. Eksakto pa rin yung kanilang prediction, kaya tingnan natin kung may pasok niya sa side pocket para last ball sila dito sa 8. Maganda yung position niya doon, no? Pwedeng sa side, pwede sa corner pocket. So tingnan natin kung saan ipapasok itong 8. Mukhang sa corner pocket ipapasok. Eksakto nga at pumasok ang 8. Nakabawi sila dito. Ang score natin 5-3. Chinese Taipei ang magbe-break sa rack number 9. Nag-break dito si Simbing at mukhang dry break din. May pumasok na isa, 2 bola. So meron silang ball opening dito sa rack number 9. So aiming siya dito sa solid ball para sa ball number 3. Solid ball ang pinili nila at nakakita sila ng pagkakataon dito para makabawi sa score. So tingnan natin kung hindi sila magkamali sa rack number 10, rack number 9.
Aiming sa ball number 5 sa side pocket. Konting draw shot at backspin para sa ball positioning niya dito sa ball number 2. Pasok ang dos easily na pasok ng madalian. At back to table itong si Zenyu para sa next object ball. 4 ball sa side pocket. So, panalo doon ang Chinese Taipei. Nag 5-4 ang score natin. At breaking dito sina Efren Reyes at si Jeffrey. May pumasok. Open ang table dito sa dalawa. This is a race to 6 match. 5-4 ang score. Team Philippines ang nasa table. So, mukhang maganda yung break na yon ni Jeffrey, kaya makita natin dito na mayroong magandang possible shot itong si Efren Bata Reyes. Nice pocket shot. At pinag-uusapan nila yung possible shot nila dito para magkaroon ng better positioning, no? At last rack ito, kaya pinag-iigihan nila yung tira para hindi na makabawi itong Chinese Taipei. So aiming si Jeffrey dito sa 4, pasok, at nailagay niya ng tamang-tama itong ball number 6. Itong cue ball para dito sa ball number 6 sa corner pocket. So, diskarte ni Reyes para makakuha ng magandang posisyon. Maayos yung pagkakatira doon ni Reyes. At ito, aiming naman si Jeffrey sa 1 ball. Pasok at mukhang aiming si Reyes naman dito sa ball number 2. Pasok ulit. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.